Mga bata, ano ang mga pangakong naaalala nyo na sinabi sa inyo? Tinupad ba nila yung mga pangako na ito? Nangakuan ako ni nanay ng sapatos. Ang pangako po sa akin nila mama at papa ay study table at tablet. Nag-promise si papa at mama na bibigyan na to ng bike. My mom and dad promise that we can buy Lego when it's my birthday. Ang pangako po sa kanila mama at papa ay bibilang po nila ako ng laptop. Pinangakuan po ako ni papa at mama na bibilan ako ng maraming sapatos. Alam ba, Kuya Chester, maraming mga pangako ang Diyos na makikita mo sa kanyang salita. Ito ay ang Biblia. At makakaasa ka na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako dahil siya ay tapat. At yun ang ating word up ngayon. Anong word up natin ngayon, Kuya Chester? Magtiwala ka sa Diyos, tumutupad siya sa kanyang mga pangako. Sige nga mga bata, sundan niyo kami ni Kuya Chester, ha? Ready, set, go! Magtiwala ka sa Diyos, tumutupad siya sa kanyang mga pangako. Mga bata, may kilala ba kayong malakas na tao? Panigurado na nanonood kayo ng mga superhero o mga naging bayani ng ating bansa. Pero alam niyo ba mga bata, na ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sa talatang babasahin natin ngayon mga bata, kapag nakarinig kayo ng salitang magpakatibay, ipapalakpak nyo ang inyong mga kamay. Okay ba yun? Okay mga bata, babasahin na ni Kuya Jester ang ating talata. Ipalakpak nyo ang inyong kamay kapag narinig nyo ang salitang magpakatibay. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Ayan, very good mga bata. Alam niyo ba yung binasa ni Kuya ay sa aklat ng Efeso? Tama. At yun ay isinulat ni Apostol Pablo o ni Pablo. At yun ay bahagi ng Biblia na kung saan binubuo ng 66 na libro. At isa dito ang aklat ng Efeso. Ang Biblia mga bata ay ginagamit ng Diyos para ipahayag niya sa mga tao at gumagamit siya dito ng iba't ibang propeta para isulat ang mga ito. Kaya mga bata, basahin ulit natin ang talata at sundan niyo na si Kuya sa aking pagbasa. Okay, mababasa natin ang ating talata sa Bagong Tipan. Sa aklat ng Efeso, Kabanata 6, talata 10. Okay? Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Efeso, Kabanata 6, talata 10. Okay mga bata, ngayon naman alamin natin kung anong ibig sabihin ng talata na binanggit ni Kuya Jester. Okay, umpisahan natin sa bilang pagwawakas. Mga bata, ang talatang ito ay sinabi ni Apostol Pablo para sa mga tumanggap na kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Diyos. At ito ay liham niya bilang pagwawakas. Ito ay iniwan ni Pablo para sa mga mananampalataya. Okay, sunod. Sa kalakasan galing sa Panginoon. Mga bata, kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, meron ka ng kalakasan na ibinigay ang Diyos upang mamuhay ng matuwid at kaaya-aya sa Kanyang paningin. At ang huli mga bata, at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Mga bata, ang kapangyarihan ito ay tumutukoy sa isang Diyos. Pero may tatlong persona. At siya ay tinatawag natin God in 3 person. Sabihin nyo nga mga bata, one God and 3 person. Okay, very good mga bata. At isa dito ang Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang magtutuwid sa atin at maggagabay na magtuturo ng kanyang kalooban at sa mga tamang pamumuhay. Okay mga bata, kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay kapamilya na ng Diyos at ikaw ay pwedeng manalangin na tulungan Kanya upang makapamuhay ng matuwid at kaaya-aya sa Kanyang paningin. At meron na ding kalakasan mga bata. Ang kalakasan ito ay galing sa Diyos na hindi natin matatagpuan sa mundong ito. Pero mga bata, kung ikaw ay hindi pa tumatanggap o hindi ka pa nagpasya na ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, nakakalungkot isipin mga bata na ikaw ay hindi ka pa kapamilya ng ating Diyos at wala kang lakas na nanggagaling sa Diyos. Maraming meron kang lakas pero sarili mo lamang. Hindi ka tulad na kapag tinanggap mo si Jesus
ay merong kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Ayan mga bata, ngayon naman tayo ay maglalaro para mas makabisado natin ang ating memory verse. Ang laro natin mga bata ay tinatawag na verse motion. Kada talata na ating sasabihin, meron tayong motion o action na gagawin. Handa na ba kayo mga bata? Halimbawa mga bata, ang word na Epeso ay lalagyan natin ng action. Ibubukas natin ang ating mga palad. Okay ba yan? O sige, simulan natin mga bata. Okay, Epeso 6:10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Epeso 6:10. Okay, ang susunod na ating i-action mga bata ay ang word na bilang pagwawakas. Ituturo natin ang ating katabi. Kung meron kayong katabi, ituro nyo ang inyong katabi. Okay ba yan? Sige. Okay, Epeso 6:10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Epeso 6:10. Okay, next mga batang i-action natin ay ang word na magpakatibay. Ipadyang natin ang isang paa. Okay? Ready, get set, go! Epeso 6:10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Epeso 6:10. Okay, susunod mga bata ay ang salitang sa kalakasan galing sa Panginoon. Ituturo natin ang dalawang kamay paitaas. Okay? Ready? Get set? Go! Epeso 6:10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Epeso 6:10. Okay mga bata, at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kapag narinig niyo yung salita niyon, ibabaluktot natin ng isa nating braso. Okay ba yun? Sige. Ready? Get set? Go! Epeso 6:10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Epeso 6:10. Okay, last mga bata, kapag narinig niyo yung salita ng kapangyarihan, ibabaluktot naman natin ang kaliwang braso. Okay ba yan? Okay. Ready? Get set? Go! Epeso 6:10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Epeso 6:10. Ayan mga bata, very good. Ngayon naman ay sabay-sabay na natin sabihin ang ating memory verse. Ready? Get set? Go! Epeso 6:10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Epeso 6:10. And let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He forgave my sin and He saved my soul. He cleansed my heart and He made me whole. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Go and tell the story of the Christ of Calvary. He'll forgive their sins, He will save their souls. He'll cleanse their hearts, He will make them whole. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Mga bata, nakaranas na ba kayo ng bagyo? Sige, gagawa tayo ngayon ng bagyo. Tulungan niyo ako ha. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Tutulungan tayo ni Kuya Chester paano gagawin ito. Ang unang grupo, kayo ay gagawa ng hangin. Kuya Chester, paano ba gumawa ng hangin?
naman ay gagawa ng ulan. Kuya Chester? Sa pangatlong grupo naman, kayo naman ay gagawa ng kulog. Ayan. Handa na ba kayo mga bata? Ready, set, go! Good job mga bata! Alam niyo ba mga bata, ngayon mapapakinggan natin ang napakalaking bagyo na tumagal ng 2 linggo. Ito ay magpapatuloy sa kwento ni Pablo bilang isang misyonero. Sige nga mga bata, tingnan natin kung naalala niyo ba yung mga lugar na kung saan pumunta si Pablo. Saang lugar pumunta si Pablo na kung saan sila ay nakulong ni Silas. Na imbis siya magalit, siya ay umawit ng himno at nagbigay ng papuri sa Panginoon. Tama, sa Filipos. Sa lugar naman nakilala ni Pablo, si Timoteo. Tama, sa Listra. Sa lugar naman nakita ni Pablo ang madaming Diyos-Diyosan at siya ay naimbitan na magsalita doon sa Areopago. Sa Atenas. Tama mga bata, yun ang mga lugar na napuntahan ni Pablo at hindi lang yun. Marami pa siyang lugar na pinuntahan para ibahagi ang salita ng Diyos. Isa sa mga bagay na nais ng Diyos na gawin kay Pablo ay ibahagi ang salita ng Diyos sa mga napakaraming tao. Kaya sabi ni Pablo, pupunta pa ako sa madaming lugar, lalo na sa bansa ng Roma. Alam niyo ba, ang Roma ay napakahalagang lugar? Yung mga binanggit ko na lugar kanina na Listra, Derbe, Filipos, Atenas ay sinakop ng Roma. Kaya napakamakapangyarihan ang emperador doon na si Caesar. Maaari maging mapanganib ang buhay ni Pablo sa pagpunta niya ng Roma. Pero alam niya na gagabayan siya ng Espiritu Santo. Dahil alam ni Pablo na mahal ng Diyos ang mga taga-Roma, katulad ng pagmamahal niya sa iyo. Ang Diyos na lumikha sa iyo ay nagmamahal sa iyo at ang pagmamahal niya sa iyo ay tapat. Ito'y sinabi sa kanyang salita dito sa Awit 136 verse 1. Ang sabi dito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay siya din perpekto at siya ay nakatira sa langit at nais niya na balang araw ay makasama mo siya doon sa kanyang tahanan sa langit. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa langit, ito ay ang kasalanan. Alam niyo ba mga bata, ang kasalanan, ito yung mga bagay na ating iniisip, sinasabi o ginagawa na hindi gusto ng Diyos. Katulad na lamang ng pagnanakaw o pagsisinungaling o pagsagot ng pabalang sa mga magulang. Ito'y halimbawa ng kasalanan. Alam niyo ba, sinabi dito sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil lahat ay nagkasala. Ikaw at ako'y pinanganak na makasalanan at dahil sa ating kasalanan tayo naparusahan. Tayo ay nahiwalay sa Diyos. Pero alam niyo ba, mga bata, mahal ka ng Diyos at hindi niya hinayaan na ikaw ay mahiwalay sa Kanya mapawalang hanggan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang anak na si Jesucristo. Alam niyo ba, pusang binigay ni Jesucristo ang Kanyang buhay. Pinanganak siya dito sa ating mundo at nang siya'y lumaki, ibinigay niya ang kanyang buhay at ipinato siya doon sa cross at mumuhos ang kanyang dugo. Bakit na kailangan gawin yun? Dahil mahal ka niya. Sinabi ito sa kanyang salita. Sabi sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nung minsan para sa iyo ng mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Si Jesus, hindi siya nanatiling patay. Noong 3 araw, siya'y muling nabuhay. At in fact, nakita siya ng mga mahigit na 100 tao. At si Jesus ay pumunta na sa kanyang tahanan doon sa langit. At balang araw ay makakasama natin siya dahil mahal na mahal ka niya, nais niya na patawarin ang iyong kasalanan. Katulad na lamang ng pagmamahal niya sa mga taga-Roma. Kaya ganun na lamang na ninais ni Pablo na makapunta ng Roma. Dahil alam niya na mahal ng Diyos ang mga taga-Roma. Pero alam niyo ba mga bata, na natagalan pa si Pablo bago siya makapunta ng Roma. Alam niyo ba, sa lahat ng lugar na pinupuntahan ni Pablo ay binabahagi niya ang magandang ginawa sa kanya ni Jesus. Nang minsan na siya ay pumunta ng Jerusalem, binahagi niya ang tungkol sa magandang balita na ginawa ni Jesus para sa kanila at para kay Pablo. Pero hindi ito nagustuhan ng mga ibang Hudyo. Ipinadakip nila si Pablo at kinulong.
Pero alam niyo ba mga bata, may espesyal na bisita na dumalaw kay Pablo. Tingnan natin sa Gawa 23, verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Nangako ang Diyos na makakarating si Pablo sa Roma. Alam mo ba, nung kinaumagahan, si Pablo ay nilitis ng mga Hudyo. Pero sabi ni Pablo, "Nais ko na marinig ni Caesar ang aking kaso." Alam niyo ba, si Pablo ay bilanggo ng 2 taon bago siya makarating sa bansa ng Roma. Hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang pangako kay Pablo. Siya ay makakarating ng Roma. Napakabagal ng paglalakbay noon ni Pablo. Sa katunayan, sila ay huminto doon sa lugar ng Fair Heavens. Taglamig na kasi. At sabi ni Pablo, "Mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaari mapinsala ang mga kargamento at ang barko at nanganganib pati ang buhay natin." Pinayuhan ni Pablo ang kapitan na huwag na umalis sa Fair Heavens dahil sila ay magiging delikado. Pero hindi nakinig ang kapitan at sila pa rin ay nagpatuloy ng paglalakbay. Kaya dito, naranasan nila ang hindi nila inaasahan sa kanilang buhay. Dumating ang bagyo at nagkaproblema sila. Sabi ng mga tao, kailangan natin magtapon ng mga kargamento. Kaya naghanap sila ng mga mabibigat na bagay doon sa barko at tinahis nila sa karagatan. Mga bata, palagay niyo na makakarating sila ng ligtas sa Roma? Makakaligtas kaya sila sa bagyo kanilang hinaharap? Tutuparin kaya ng Diyos ang kanyang pangako kay Pablo? Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ano masabi sa word up natin? Magtiwala ka sa Diyos, tumutupad siya sa kanyang mga pangako. Alam niyo, ang Diyos ay tapat. Ano ba ibig sabihin ng tapat? Ang tapat ay laging ginagawa ng Diyos ang kanyang sinasabi. Katulad na lamang sinabi sa 2 Timothy 2:13. Sabi dito, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay siyang tapat. Magtiwala ka sa Kanya dahil tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Sinabi na dito sa Biblia, matagal na namin din nakitang araw at mga bituin at hindi na rin humuhupa ang napakalakas ng bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Pero, sabi ni Pablo, nagpakita kagabi sa akin ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilikuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo ay ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo naglalakbay. Nagtiwala si Pablo sa sinabi ng Diyos sa kanyang pangako na siya ay makakarating ng Roma ng ligtas at buhay. Kaya sinabi niya sa mga taong kasama niya, huwag kayong pabalisa, huwag kayong matakot, dahil tayo ay makakarating ng ligtas sa Roma. Pero hindi nakikisama ang panahon, dahil patuloy pa rin ang lakas ng hangin at patuloy ng lakas ng bagyo. At ang mga tao ay nawalan na ng pag-asa. Hindi na nga silang kumakain at sila ay nalipasan na ng gutom dahil 2 linggo na ang bagyo. Pero sabi ni Pablo, maniwala kayo sa Diyos na aking sinasamba dahil tinutupad na ang kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Maaring ikaw ay nalulungkot dahil nga sa nakita mo ang kapamilya mo ay may malubhang sakit at hindi mo na alam kung ang Diyos ba nauunawaan ba ng sitwasyon mo. Alam niyo ba, mga bata, maraming mga pangako ang Diyos na nakasulat sa kanyang salita at maaari mo itong panghawakan. Kung tinagdaon na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, maaari mo pagkatiwalaan ang Diyos na tapat sa iyo. Kung ikaw'y nawawalan ng pag-asa dahil ang kapamilya mo ay may malubhang sakit, maraming mga pangako ang Diyos na nakasulat sa kanyang salita at maaari mong panghawakan. Kung ang kapamilya mo ay may malubhang sakit, ang pangako niya sa Roma 15:13, pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng iyong pananampalataya upang magpumakaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magtiwala ka sa kanyang pangako. O hindi kaya nakikita mo ang bansa natin ay tumaranas ngayon sa isang pandemya na hindi mo alam, Panginoon, mahal mo ba ang mga tao? May pag-asa
Ano ang kanyang pangako sa kanyang salita? Sabi niya dito sa unang Juan 3:20, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Magtiwala ka sa Kanya dahil alam niya ang lahat ng bagay. Siya ay in control sa mga pangyayari sa buhay natin. Kaya magtiwala ka dahil hindi siya natutulog. O hindi kayo mga bata, nais mo na baguhin ng Diyos ang desisyon o importanteng pangyayari sa buhay mo? At tinatanong mo, Diyos, natutulog ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Ano ang pangako niya sa kanyang salita? Tingnan natin, ha? Sabi niya sa kanyang salita o sa unang Thessalonica 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Tapat ang Diyos at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ano masabi ni Kuya Chester sa ating memory verse ngayon? Sa Efesos 6:10, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ang nais ng Panginoon ay umasa ka sa kalakasan na kanyang ibibigay. Dahil ang Diyos, tumutupad siya sa kanyang mga pangako. Kaya dapat ikaw, bata, ay magtiwala sa kanya. Katulad na lamang ng ginawa ni Pablo. Naniwala siya sa Diyos sa kanyang sinasamba. At alam niya na ang Diyos sa kanyang sinasamba ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Hindi pa rin tumigil ang bagyo at ito ay nagtagal ng 14 days. Imagine mo kung paano ang mga tao doon ay talagang nangangamba. At si Pablo wala man lang pangamba na nararamdaman dahil naniniwala siya sa pangako ng Diyos sa kanya. Kaya nung napansin ng mga marinero na sila ay malapit na sa pampang, sila ay nagtangkang tumakas. Pero sabi ni Pablo, huwag mong patakasin ang mga marinero dahil sabi ng Diyos, maliligtas ang mga manatili sa barko. Kaya ipinutol nila ang kanilang angkla at patuloy na nagpaagos sa alon. Pero alam niyo ba mga bata, sila ay nakarating sa pampang doon sa isla ng Malta. At simula nang mawasak ang barko. Wala na silang magawa, kaya sila ay dumaong sa isla ng Malta. Kaya alam niyo mga bata, maganda ang ginawa ng Diyos. Sa lahat na nakasakay doon sa barko na 276, lahat sila ay naligtas. Wala man sa kanilang namatay. Tumupad ang Diyos sa kanyang pangako na sila ay maliligtas. Sa wakas, makalipas ng 3 buwan, si Pablo ay nakarating ng bansang Roma. Natagalan nga lang pero tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Pinagko pa rin si Pablo nang siya ay pumunta ng bansang Roma. Pero alam niyo ba mga bata, hindi natigilan si Pablo para ibahagi ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sa katunayan, maraming mga Hudyo at mga tao doon na binahagi ni Pablo ang tungkol sa magandang balita tungkol kay Jesus at ang ilan sa kanila ay tumanggap kay Jesus. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya ang nais ng Diyos na gawin natin, magtiwala sa Kanya. Dahil tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Bata, kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, mga pangako ng Diyos ay makikita mo sa kanyang salita. Maari mo itong panghawakan dahil ang Diyos na tumawag sa iyo, ang Diyos na nagmahal sa iyo ay siya din tapat. Ginagawa niya ang lahat ng mga bagay na sinabi niya. Tumutupad siya sa kanyang pangako sa iyo. Mga bata, tatandaan mo ba ang mga pangako niya sa kanyang salita? Tatandaan mo ba ang ating word up? Ano yung word up natin? Magtiwala ka sa Diyos, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. At tatandaan mo ba na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako? Bata, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas, mahal ka ng Diyos at nais niya na ikaw ay maligtas sa iyong kasalanan. Ang kanyang magandang balita ay para sa lahat at para sa iyo. At nais niya na makilala mo si Jesus na nagmamahal sa iyo at na magliligtas sa iyo sa iyong kasalanan. Ano sinabi niya sa kanyang salita sa Juan 1:12? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nais niya na ikaw ay bigyan ng karapatang maging anak niya. Ano ang iyong gagawin? Maniwala ka sa Kanyang anak na si Jesucristo, na tanging si Jesus lamang ang magliligtas sa iyong kasalanan. Bata, maaari mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay ngayon sa pamagitan ng panalangin at sabihin mo sa Kanya ng buong puso na naniniwala ka sa Kanyang ginawa doon sa cross at naniniwala ka na tanging siya lamang ang magliligtas sa iyong kasalanan. Maaari kang gabayan ni Ate Yam sa panalangin, pero tatandaan mo mga bata,
Hindi ka pipilitin ni Ate Yam at kusa mo itong gagawin. Maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata at iyong ang iyong mga ulo? At sundan mo si Ate Yam sa panalangin na ito. Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. Naniniwala ako sa ginawa ni Jesus doon sa cross na binigay niya ang kanyang buhay para ako'y maligtas sa aking kasalanan. Panginoon, salamat dahil mahal mo ako at ayaw mo kong mahiwalay sa iyo. Kaya naniniwala ako sa iyong pangako na pag ako'y naniwala sa iyong anak na si Jesucristo, ako ay maliligtas sa aking kasalanan. Panginoon, salamat sa iyong pangako na ako ay magiging anak na. Tulungan mo po ko at gabayan mo po ako na mamuhay ng tama ayon sa gusto mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.